Hello everyone. Today let's talk about elements of simple curve. So i-discuss natin kung saan to makikita, ano yung mga parts ng simple curve. So let's start. First, ano natin yung point of curvature. Okay, point of curvature, dito yan siya makikita. Right here, that's PC. Then point of intersection, dito sa taas, PI. And point of tangency, ito siya. So this line is what we call the back tangent, and this line is the forward tangent. Okay? Mapapya lang yan. Next is itong T, or yung subtangent natin. So ang subtangent is ito, hanggang PI. So yan ang natin, pati yung dito sa kabila. Yan ang T. And sunod naman radius. Ang radius natin is andito. Ayan ang radius natin. That's the R. And then sa kabila. Ayan ang radius natin. And next is length of chord. So length of chord. Pag sinabi length of chord, ito siya. Kung maalala nyo sa circle, meron tayong tangent, diba? Meron din tayong tangent, yung ganyan, radius, sabay yung chord. Chord naman, ibig sabihin, dalawa yung point na tinamaan niya. Yung itsura ng chord sa circle, diba? So, yan din siya. And next is yung LC, length of curve. Length of curve, yung curvature. That's the LC, yan, kulay green. Yan yung length of curve. So, sinusukat niyan yung pag ganun niya. Yan. Curve mismo yung sukat niyan. So, external distance. Ang external distance is ito. Yan ang external distance. Ang middle distance naman is ito. That's the middle. And ito radius din to. Yan na. Radius din yan siya. And then, ano sunod? I. Ang I naman is ang I naman, or deflection angle, is matatagpuan dito. That's the I. And dito sa baba, that's the I. Yung half neto is I over 2. Yung din sa kabila, I over 2. Next is the X, or offset from the tangent to curve perpendicular to T. So kapag offset, syempre bubuo ka ng triangle. Ito yung nabuo mong triangle. Yan, right triangle yan siya. So ito yung X mo. Ito yung X mo. So offset from tangent. Ito yung tangent. Ito yung sinabi sabihin, tangent to curve. So ito yung curve mo. So ayan yan siya, guys. And then next naman is yung theta, offset angle subtended to PC between PI and any point in the curve. So ito yan siya. Ayan, si theta. Then degree of circular curve of a full length station. And may note ako dito na one full length station is equal to 20 meters. So actually marami akong
tinanong ko rin yung teacher ko dito. And sabi niya hindi daw nakikita dito. Actually, hindi naman talaga. Pero ito, syempre, alam naman nagsosolve tayo na hindi natin nakikita talaga sa sa sinusolve natin. So, ang 20 meter is ito guys. Yan, 20 meters. At yung angle niyan, ito yung angle na yan. Ito, yung maliit. Angle na maliit na red. Yan ang D. Okay? Yan ang D. Ayan. Gets ba? Gets na yan, guard. So, let's proceed on derivation of formulas. So, unahin na natin yung radius. Yan kasi yung madali. So, radius. So, dito, ito ay 90 degree yan siya guys. 90 degree. Ito yung ating tangent, radius. Okay. Ba't siya naging 90 degree? So, ito yung circle natin. Hindi naman mukhang circle yan Circle. Yung radius natin. Ang tangent natin is ito. Ayan. May isang point lang siyang tinamaan. Ang tangent kasi isang point lang, di ba? Isang point lang siyang tinamaan. And, chord pala. Ang chord naman natin is ito. Ayan. And the radius is this. Ayan. So, parang ganito siya. Ayan. So, this part is 90 degree. Right? 90 degree. So, 90 degree. Ito. It's naman hindi ako siya magaling mag-explain pero sana nagigets nyo. So ito, ulit natin to dahil yan ay right triangle. Ngayon natin siya dito. Ayan. So ito yung tangent natin. Ito yung radius. At ito yung angle natin. Ang angle natin na to, ano yan? That's I over 2. Diba? Ito yan siya. So, naalala nyo, ang SOHCAHTOA, gagamitin natin yan sa pag-derive ng formulas. So, kailangan alam nyo itong SOHCAHTOA kung paano siya gamitin at kung saan siya ginagamit. So, ang SOHCAHTOA ginagamit lang siya sa mga right triangle lang. Okay. Ang gagamitin natin dito, syempre, meron tayo ditong angle. Ito yung opposite natin. Ito yung adjacent. So, ano yung meron ditong opposite or adjacent? Syempre, yung TOA. Ang gagamitin natin is tangent. So, tan I over 2 is equal to opposite T or R. And next, na natin is T muna. So, T, parang ililipat natin yung R dun sa kabila. Cross multiplication, that's R tan I over 2. Ayan. Kapag R naman, yung gusto mo hanapin, so, ano lang, divide both sides by tan. So that would be R T over tan I over 2. So, meron na tayo dalang formula agad ng tangent and radius. Next, let's find the E. E natin. E natin is ito. Yan yung E natin. Hanapin natin kung paano yan.
ito. Ang E natin dito is ito, diba? E plus R. E plus R kasi ito yung E. Ito yung E. Ito yung radius. So, that's E plus R. Okay. Gets and guard. Next, ano gagamitin natin dyan? Siyempre kailangan may same. May pareho sa gagamitin natin. Kunyari ito, dapat R magamit natin itong dalawang R na to. So, this is the hypotenuse and this is the adjacent. So, ito K yung gagamitin natin. So, K is equal to cos is equal to I over 2 equal to adjacent, the R, and the E plus R. And then kailangan E lang yung matira, diba? So, anong gagawin natin? Ilipat mo si E dito. Pag nalipat mo, divide both side by cos. Malilipat siya sa kabila. So, parang pinagbaligtad mo. So, that would be E plus R is equal to R over cos I over 2. And then, lipat mo si R sa kabila. That would be E is equal to R over cos I over 2 minus R. Ilabas mo si R. R 1 cos I over 2 minus 1. So kapag minultiply mo si R dito sa dito, and itong R minultiply mo dito, babalik lang siya dito. Okay? So that's the formula number 3. Explain ko lang kung bakit pa natin nilabas yung R. So, next naman natin nung hahanapin is the hanap natin E. So, M naman. Middle. This one. So, paano natin siya hanapin? Ito radius. Okay. Radius. M ba? M ba? Hanapin natin. M. M na lang. Ito radius natin. So, kung ito, ayan, this is M minus R. Diba? Tapos meron tayo radius dito. Tapos meron tayo ditong this is L over 2. So ito length of chord. So kapag ganito lang, length of curve, pero that's L over 2. Okay? Gets pa guide? Okay, ano to? Right triangle. Okay. Okay, drawing tayo ulit ng right triangle. This is the L over 2. This is the radius. And this is the R minus E. Tama? Ay, EM pala. Yan. So saan banda yung ating okay. Ito yung ating angle. So, ang gagamitin natin is cos. Diba? Kasi yun yung may R.
na pareho. So cos I over 2 is equal to r minus m, the adjacent, divide the hypotenuse. Okay, and then i-multiply natin a cross multiplication. It's r cos I2 is equal to r minus m. So kailangan m lang yung matira dito, so ilipat natin ito sa kabila. Ayusin natin, m is equal to r minus r cos I over 2. Okay, then ilabas natin si r, parang yung ginawa natin kanina. That would be r 1 minus cos I over 2. So that's our second, fourth formula. Next is the length of chord naman yung natin, yung hanapin. Length of chord naman, so meron tayong length of chord dito, and okay. So sa circle meron tayong 2 pi r, right? So kapag ganito, that's pi r. Tama. So kung gagamit tayo ng sign, angle natin is 2, yan. And then ang sign is diba? Opposite. The opposite natin is L to R. Ba't ko in-explain pala to? Sorry guys. Hindi pa pala kailangan. Ayan. And as kailangan L lang yung matira, diba? Multiply mo lang sa kapila. 2R sin I over 2. Nantok na kasi ako. L. Nung meron na tayong L. May ilang formula to? Pan 5? 1, 2, 3, 4. Pan 5. Ang sunod natin hanapin pa na pang kulang. Length of curve. Tama ba? Ayan, length of curve na. So ito na tinutukoy ko. Length of curve. So sa length of curve, meron tayo kasing di ba, ito radius yan. Dito kasi ito, pag ganyan, yan ang curve natin. Ito is I. Ito yung length of curve natin. Tama? Okay, gets. Okay, drawing tayo ng ganyan. Ito yung I natin. Ito yung length of curve. So sa formula, dito sa circle naman, ito yung 2 pi r, ay yung pi r, ito naman is 180. So LC over I is equal to yung LC is equal to pi r over 180. Okay. Kailangan natin siya. So kailangan LC yung matira. Yung formula na ba tayo? Ay, wala pa. So LC, libat mo lang sa kabila yung I. So do it. LC is equal to I and 180. Okay.
I naman, ang I naman yung hahanapin mo, that would be ano mo lang, arrange lang natin, divide, I there's multiplication. Nantok na ako. So okay na yan. Ganda. Meron pa pala yung isa kasi diba may D pa tayo. So LC over I is equal to, ganun din kasi diba yung ito yung 20, ito yung D na degree of angle, degree of curve pala rather, yung 20 meter. So yung 20 meter is ito yan, LC, so katapat niya din yan. And then yung D, yan, D. So lipat lang din natin yung I sa kabila. LC is equal to I 20M over D. Oh, yan na yan. Next is yung ano ba pagsama natin sila. So kasi para sila pagsama natin sila, try natin. I pi r over 180. Ito yung may 1000 something 20M D. So cancel na yung I, diba? So cancel natin yung I. Then magiging ganito siya, 80 degree 20 over D. So titira natin is yung R, diba? So labas natin yung R, 20 sa taas times 20 times 180, tapos sa baba yung yung pi D. And pag solve natin yung 20 times 180 degree divide pi, it will give us 1145.916 over D. So meron naman tayo another formula. And ayan lang. So far meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formula. So ito, screenshot nyo na lang, then lagay nyo sa index card kung saan nyo gusto nyo ilagay, sa likod ng calculator. Joke lang. So goodbye guys.